Bang Ilonggo. Please subscribe And like and share. So iyan po mga kababayan, magandang araw po ulit no, sa lahat nating mga kababayan. At ngayong araw na ito ay talagang nagalit na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinaggagawa na ng China sa West Philippine Sea, sa ginagawa nitong panghaharas sa mga barko ng Pilipinas. At ito po mga kababayan, ang tatalakayin po natin ngayon ay isa sa mga nilagdaan ng ating mahal na Pangulo at para mapalakas ang security ng Pilipinas sa gitna ng pananalakay umano ng China sa teritoryo ng pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon dito mga kababayan, pinag-utos umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang maritime security ng Pilipinas sa gitna ng pananalakay ng China sa West Philippine Sea. At ayon dito mga kababayan, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang executive order na nananawagan para sa pagpapalakas ng maritime security at maritime domain awareness ng bansa sa gitna ng agresyon ng China sa West Philippine Sea. Sabi umano ito ng Presidential Communication Office o PCO mga kababayan. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang executive order na 57 habang pinibigyan din niya ang pangangailangan na palakasin ang maritime security at itaas ang kamalayan ng maritime domain sa gitna ng mga seryosong hamon na nagbabanta sa integridad ng teritoryo ng Pilipinas at sa mapayapang pag-iiral ng mga Pilipino. So ayan na po mga kababayan, nilagdaan na ng ating mahal na Pangulo para maprotektahan ang ating mga teritoryo at ang pag-aari mismo ng ating bansa. Subalit itong mga pro-China na ito ay walang pakialam no sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. 'Di ba? Mukhang atang ibinigay pa nila sa China yung mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tingnan niyo po mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo talagang ipagtatanggol niya yan ang ating teritoryo at hindi ibibigay sa China ang inaangkin ng China na teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Ganyan ang paninindigan ng ating mahal na Pangulo. At maraming bansa naman ang sumusuporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa pag-aangkin ng China dito sa West Philippine Sea. Ito po mga kababayan, ang ginagawa kasi ngayon ng China, sa pilitan na no? Sa pilitan na at talagang gusto nang angkinin. Katulad na lang po no, ang BRP Sierra Madre ay may kasunduan daw umano ang Pilipinas. Nahatakin daw umano ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Subalit, nang chinik po ng Philippine Coast Guard ay wala naman daw po mga dokumento na pinagkasunduan ng China at ng Pilipinas. Dahil nababahala din mismo ang ating Philippine Coast Guard na si Jonathan Malaya kung may gentleman agreement ang Pilipinas at China. Ayon pa kay Malaya, lumalabag tayo sa soberanya ng China. Hindi tayo sumusunod. Subalit wala pong agreement, wala pong papel na merong agreement ang China at ng Pilipinas. So hindi natin alam kung ano ba yan o pinag-usapan lang kahit walang papel. Ayan na po mga kababayan, unti-unti na lumalabas ang katotohanan kung ano nga ba ang nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Ang masaklap dito mga kababayan sa nangyayari ngayon sa West Philippine Sea ay nagiging kawawa ho dito ay ang ating mga mangingisdang Pilipino. Hindi po sila makapangisda sa ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Dahil kapag nangisda po sila dyan, ay malamang haharasin na naman sila ng mga Chino, mga inchik na sakim sa kapangyarihan. Diba? Pero subalit, nakakalungkot lang po ng mga kababayan. Sa gitna ng patuloy na haharas ng mga barko ng China sa barko ng Pilipinas, meron pa rin talaga mga Pilipino. Ayaw kong baliktad dito utak ata ito mga kababayan. Nakikita na nga sa video, nakikita na po sa full video, nakikita ang ebidensya na talagang maling-mali ang ginagawa ng China
Subalit mga kababayan, pinagtatanggol pa ang China. Akala mo naman talaga nakatira sa China no? Ang mga kababayan, ang masasabi ko lang, no, sa lahat natin mga kababayan, atin yan, teritoryo natin yan. Huwag natin hayaan na makuha yan ng China. Dahil pag nakuha yan ng China, naku mga kababayan, may paglalagyan po tayo na unti-unti po gagapangin ng China yan. Ang atin mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Diba? Isa lang masasabi ko, suportahan natin ang ginagawang pagtatanggol ng Pangulo sa atin mga teritoryo. Tingnan nyo po mga kababayan. Diba dati, 9 dash line lamang ang claim ng China. Ngunit, ngayon, naging 10 dash line na. Biruin nyo po yan mga kababayan. Ilang taon lang ang nakalipas. So ibig sabihin yan mga kababayan, sa gawa ng mga artificial ng isla ng China, ay unti-unti niya po ginagapang ang mga teritoryo ng mga kalapit nitong bansa. Kaya lahat na bansa po yon, mga kalapit na bansa ng China ay umalma dahil sa tindas line na claim ng China. Ayan. Tapos pinagbibintangan niya pa ang Amerika ngayon na kumakampi sa Pilipinas na nag-uudyok daw ng kaguluhan dito sa West Philippine Sea. Samantala, sila naman talaga ang nanggugulo sa West Philippine Sea, hindi ang Amerika. 'Di ba? O ito pa mga kababayan. Ang pagpapalakas ng maritime security domain awareness ng bansa ay kinakailangan upang komprehensibo matugunan ang cross-cutting na isyo na nakakaapekto sa pagbansang seguridad at soberanya, karapatan ng soberanya at maritime jurisdiction sa malawak na maritime zone nito. Anya, sa ilalim ng EO 57, ang National Coast Guard Council ay pinalitan ng pangalan at muling inayos ng National Maritime Council na pinamumunuan umano ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Pinag-utos na ito ng ating mahal na Pangulo dahil sa walang habas na pangaharas ng mga barko ng China sa barko ng Pilipinas. Ganyan ka ano ang ating mahal na Pangulo para sa ating mga teritoryo. Ganyan niya ipinagtatanggol ang ating mga karapatan. Diba? Dapat ganyan din tayo mga Pilipino. Ganyan tayo ipagtanggol natin ang dapat nasa atin. Basta't nasa tama at makukuha sa tamang proseso. Huwag natin gayahin ang ginagawa ng China na pananakot, panghaharas, pambubuli sa kanyang mga kalapit na bansa. Hindi dapat yan tularan. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalakas ng maritime security aron ng bansa matapos gumamit umano ng water cannon ang mga barko ng China Coast Guard sa isang sasakyan Mayo 4 na nagdadala umano ng mga supply para sa mga tropang Pilipino na natalaga umano sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Isang barko ng Philippine Coast Guard na nag-escort sa unay sa Mi-4 hinadlangan umano at pinalibutan ng isang barko ng China Coast Guard, 2 barko ng Militia China noong March 23. At makikita po natin dito mga kababayan, talagang kapag nandyan na po ang barko ng Pilipinas, makikita na po nila yan. Tsaka yan nagkasisidakingan po ang mga barko ng China na para bang sinusorpresa ang Pilipinas at tila ba'y alam na alam nila na kung saan dadaan ang barko ng Pilipinas. Bigla nilang pinalibutan. Inarangan umano ng China Coast Guard tapos pinalibutan ng 2 militia vessel ng China. Hindi ko alam bakit ganito ang bansang China mga kababayan. Subalit nasa loob lang ito ng teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Hindi naman ito lumalagpas sa kanilang teritoryo. Ganito na ba talaga kagahaman ng China? Ganito na walang hiya pagdating sa mga teritoryo? At ayon pa dito mga kababayan, sinabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi umano ito magpapasindak sa mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Nanindigan umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nito lamang Huwebes na hindi pa sisindak
at hindi matatakot ang mga Pilipino sa illegal, aggressive at dangerous attack ng China sa West Philippine Sea. Ayan po mga kababayan, talagang nagagalit na ang ating mahal na Pangulo at hindi siya natatakot sa anumang pagbabanta at pangharas nito ng mga barko ng China. Dahil ito mga kababayan ay isang strategy din ng China para paalisin tayo dyan sa Ayungin Shoal. Ang pananakot niya, ito'y isang pananakot ng China. Hinaharas ng mga barko ng Pilipinas. Tapos, kapag umayaw na ang Pilipinas, matatakot na sa kanila. Wala na mga kababayan, makukuha na nila ang teritoryo na inaangkin nila. Subalit kayo, nanindigan ng ating mahal na Pangulo at hindi natatakot sa anuman pangbubuli at pangharas ng mga barko ng China. Patuloy tayo na ipagtanggol ang ating teritoryo. So ayun na mga kababayan. Kaya yan, samahan natin ang ating mahal na Pangulo na ipagtanggol ang ating mga karapatan dyan sa West Philippine Sea. Papayag ka ba na ipaglaban natin ang dapat na para sa atin, na dapat tayo ay nakikinabang, hindi ang Tsino? Ayan po mga kababayan, maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat.